pray. Lord, we lift your name on high. Salamat sa panahon na binibigyan mo sa amin, sa mga opportunity na binibigyan mo sa amin, sa blessings na tanggap namin. We know that you care for us, you care for our needs. Dapat mong salamatan, purihan. Na you're worthy of our thanksgiving. You are a powerful God, an almighty God. Thank you for taking care of our lives at sa mga pagsakot mo sa mga pangangailangan araw-araw. Salamat sa iyong paggabay at laging nandyan. Salamat sa buhay na binibigyan mo sa bawat isa. At buhay na binibigyan mo sa pagkakunta. At ano man ang ginagawa namin araw-araw. Ikaw ang aming nakikita. Inisin mo ang bawat isa. Word is aming pag-share ng iyong mga salita. Kung ano ang ginawa niyo sa buhay namin. Linggo o araw-araw. Kita namin ikaw kumikilo sa buhay namin. Ano man ang mga circumstances, kita namin yung kamay na nagmumuwag para paglipat. Laging matuwid at matatag sa inyo na palatay. I pray that you will just bless everyone at pasal mga kapatid na hindi maka-attend or kung anong ginagawa nila. Bless them, let them. Remind them of your love, remind them of your word. They can feel the emptiness of the fellowship with brothers. Pray that you bless every one of us and you will be glorified in everything that we will do. In Jesus' name. Amen. Okay. Magandang gabi uli at salamat uli sa inyong pagmamahal. I was really touched with all of your greetings. Yung nga pala, Pastor. Ha? Belated happy birthday pala. Kalimutan. I can really sense, I can really feel your love. And I really appreciate that. And yung mga prayers, and yung mga greetings. At sa lahat ng yung ginagawa. I was really overwhelmed with joy. Salamat po. Okay. Ang una kong gusto kong i-share sa inyo ay ito yung reading ko noong November 26 pa. At talagang maalaala ko ito palagi dahil ito din yung lagi kong sinasabi. Ito yung lagi kong sinasabi every time na mag-meet tayo, mag-fellowship tayo, no? Ito yung lagi kong sinasabi, pinapalala sa inyong lahat. So, nagkataon din ito yung readings ko noong November 26. Okay, Colossians 2, 6 to 10. Colossians 2, 6 to 10. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. So see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirit of the world, and not according to Christ. For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, who is the head of all rule and authority. Okay? Nung nabasa ko ito ay talaga na I was really blessed. Salamat sa Panginoon dahil that's really true. Nung tinanggap na natin si Kristo, hindi lang yung basta na lang sinasabing tinanggap natin. Basta lang sinasabi natin na okay na, born again ako. No? Na si Kristo na sa akin. That's only the beginning of our journey in Christianity. And that ang sabi nga ni Paul dito, we have to walk in Him. And rooted and built up, like kung sinasabi, especially sa ating sa 1 Corinthians 14. No? Built
ito kasi yung purpose. Ilang beses ko sinasabi na ito yung purpose ng ating mga fellowship. Ito yung purpose ng ating Bible sharing, Bible study. Every time that we gather together, we need to build up one another through the Word of God. Dahil ito yung importante. At sabi niya, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Dahil ito yung turo sa atin, yung turo ni Kristo, ito yung turo sa salita ng Panginoon. So, again, from the time na nung November 26 na nabasa ko ito sa aking daily verse, I was overwhelmed with joy, and that it also remind me, no? Hindi lang na nagre-remind ako sa inyo, nagre-remind din ito sa akin mismo. Dahil kailangan ko rin ito at I need to be strong also sa aking pananampalataya. Tapos ito kasi yung importante na advice na sabi ni Paul, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, according to elemental spirits of the world and not according to Christ. No? Alam natin na famous or ibig sabihin marami din ngayong mga deceitful teachings. Marami din kayong ngayong mga pagtuturo na hindi talaga nakaayon sa salita ng Panginoon. So we need to have a discerning spirit na malalaman natin kung ano ang tama o ano ang mali. Human tradition, sabi niya dito, the human tradition, dahil karamihan sa mga tao ay sinusunod ang tradition of the world. Pero ang tradition na sinasabi din ni Paul dito, sa Romans ata yun, ang sabi niyang tradition is about the teaching. No, yun ang tradition na sinasabi ni Paul, yung teachings of the Bible. Hindi yung human tradition, but the tradition that is being taught. The Word of God, ito yung tradition na tinuturo ni Apostle Paul na dapat nating sundin. So, again, ito yung lagi kong sinasabi na we should be rooted by the Word of God dahil hindi natin may iwasan. We will face problems of any kinds every day. Kaya kung nga may maraming mga struggles din. Struggles sa sarili, struggles sa family, struggles sa community, struggles sa church, hopefully not. But then, malaking hamon para sa atin bilang Kristiyano, bilang sumasampalataya sa Panginoon. Kaya lagi tayong rooted by the Word of God, strong in our faith, dahil alam natin na maraming mga tentasyon sa ating paligid. Kaunting problema lang, wala na. Marami ng mga discouragement, magiging failures na din ang buhay natin. And especially, or ang pinakadelikado kung magiging failure tayo spiritually. So, kailangan natin palagi ang salita ng Panginoon that we can be rooted. Bilang sumasampalataya kay Kristo, isa to sa mga responsibility natin, no? To continue to pray, to continue to meditate sa kanyang mga salita, dahil ito yung makapagpatatag sa buhay natin spiritual. Okay? And ito rin sabi niya sa verse 9, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority. So, kailangan ng ating submission kay Kristo dahil siya ang ating head, and that we need to follow Him. Susundin natin kung ano ang kaloob ng Panginoon, ang teachings na sinasabi dito sa Biblia. And in that way, we can be strong, we can be mature, at kahit ano pa man mangyayari sa buhay natin, we can stand firm. Okay? Isa dito sa ating motto kung naalala nyo, stand firm in our faith. Okay. Kailangan masishare ko sa inyo, and I would like to encourage everyone anong nabasa nyo within the week, anong nabasa nyo kahapon, nabasa nyo ngayon, the verse na touches your heart, na gusto nyo i-share din. Okay? Ako mag-share na. Ito sa 1 Corinto chapter 1 verse 29 to 31.
kalagay dito, kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo. Jesus na ginawang karunungan natin sa pamamagitan niya tayo ginawalang salang ng Diyos. Maging banal, iniligtas. Ganyan mo na. Kaya ang tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig. Ipagmalaki. Ibig sabihin dito yung about sa ating salvation. Na ating karunungan na yung sa Panginoon. Dahil kay Kristo, nakilala natin ang Panginoon. Dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kanya, wala tayong maiharap sa Panginoon kundi ang salita niya, ang karunungan niya, ang nagpabanal na sa atin. Hindi yung sarili nating gawa, kundi yung gawa ni Kristo na inalay niya ang kanyang sarili para tayo magkaroon ng kaligtasan. At sinabi pa rin niya dito sa Titus chapter 3 verse 5. Sinabi rin niya rito, tayo'y iniligtas niya, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin, naligtas tayo at pinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Hanggang 6, sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesu Cristo, ibinuno sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo. Na yun yan, na ibinigay ng Ama si Kristo para isabuhay niya, na binigay niya ang dugo para sa ating mga kaligtasan at hugasan niya ang ating mga kasalanan. Hindi yung sa ating sariling gawa, kundi dahil kay Kristo kanya tayo naligtas dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, dahil ibinigay ng Ama ang anak para tayo tubusig sa ating mga kasalanan niya. Purihin ng Panginoon. Sa 2 Samuel 22, chapter 22, verse 29 to 30. Ikaw po, O Yahweh, ang tanglaw sa akin. Tanging patnubay ko sa daang madilim. Kung ikaw, O Diyos ko, ang aking kasama, anuman ang hirap ay nasa salunga. Ito, alam ng Panginoon na kailangan nga yun isasabi na kasama na natin ang Panginoon sa ating buhay. Kailangan at lahat na ating mga gagawin ay kailangan yung sa kanyang kagustuhan ang ating susundin, dahil hindi tayo manangan sa ating sarili, dahil tayo ay makasalanan, dahil tayo nabubuhay pa tayo sa laman, kaya hindi pa natin ano ba tawag nun, na hindi pa sabihin natin na hindi pa natin na ano ba ibig sabihin na mata muna natin ang kaligtasan hanggat nabubuhay pa tayo sa mundo. Kaya ang kailangan kaya ako naniniwala lang ako sa Panginoon at nananalig ako sa Kanya na kung siya lang ang aking makasama, ang Kanyang mga salita, yung aking madala-dala sa araw-araw ay hindi niya ako pababayaan na ako'y magkasala para sa Kanya. Dahil maliwanag dito sa sinasabi niya sa verse 36 to 37 na ako'y iniligtas ng Kanyang kalinga at sa tulong niya ako'y dumakila. Binigyan mo ako pagtataguan kaya di matutup ng mga kaaway. Ibig sabihin dito yung sinasabi niyang pinagtataguan, ang binigyan mo ako ng pagtataguan yung Kanyang salita na dala-dala natin. Dahil hindi natin maiwasan sa araw-araw na minsan kahit sa isip natin ay magkakaisip tayo ng hindi maganda. Sa ating mga pananalita, minsan di natin maiwasan na minsan kapag pag magkaroon tayo ng mga problema, mayroon tayong nakasama na minsan
alam natin na parang hindi tayo nilirespeto, hindi tayo ginagalang yung magpagsalita tayo ng hindi maganda. Kaya nagpapasalamat ako dahil yung salita niya ito ang nagpapalaala sa akin na kung halimbawa na magkaisip ako, binibigyan niya ako na agad ng palaala niya kaagad sa akin yung kanyang salita na anak, huwag mong sabihin yan, huwag kang mag-isip ng ganyan dahil hindi narapat sa tayo. Kaya pasalamat ako sa kanya dahil yung mga salita niya, ito lagi ang nagpapalala sa akin. At minsan sa trabaho ko na minsan pagpagod ka, yung hindi mo masabi minsan, gusto mo magalit, gusto mo magsalita, pero pag naisip ko yung palaala ng salita niya na hindi ako dapat magalit, imbis na magalit ako ay kailangan ipakita ako sa kanya na yung naiba ako sa iba dahil lalo na alam ng employer ko na ako ay born again, ako nagbabasa ng Biblia. Kaya isabihin yun na maisip mo na yung testimony mo sa tao. Kasi pag alam kasi ng tao na tayo ay born again, tayo nagbabasa ng Biblia, ay ang tao tinitingnan nila yung ating kilos, ating pananalita, yung ginagawa natin. Kaya yung salita niya kapag ito ay kasama mo lagi ay ito ang hadlang kagad ng ating sasabihin, manadlangan niya ang ating isipan na parang tayo magkasala sa kanya. Kaya tama nga sinasabi mo doon na kailangan stand firm tayo sa kanyang salita, kailangan manalig tayo sa kanya para hindi tayo magkasala, hindi tayo magkapagsalita ng hindi maganda sa kapwa natin. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon sa tulong na bibigay ng mga pastor na dituro sa atin, sa mga leaders na nagbibigay ng encouragement sa salita ng Panginoon. Kaya ako salamat sa Panginoon. Salamat. And salamat, Pek. Salamat kaya. Ano pa? Pero pa. Okay. Gusto ko lang i-summarize itong one, may the Lord guide my thoughts and wisdom. Gusto ko lang i-summarize itong kasi last time na pag-usapan natin tungkol the life of Abraham. Ngayon ito ay i-apply din natin sa ating buhay dahil bago man tayo nagkaroon ng mga trials sa buhay, mga encounters ngayon ng mga challenges dahil sa pandemic, at least pasalamat tayo sa Panginoon dahil bago man natin na-experience ang mga bagay na ito ay nakilala na natin ang Panginoon at narooted na tayo sa kanyang pangako. Dahil ang pangako ng Panginoon ay trustworthy. Ma-late man, ma-delayed man, pero ito pa rin niya ang mga pangako niya. And gusto ko lang i-masamaras ang buhay ni Abraham. Dahil nga dito sa pag-usapan natin last time na inalay ng kanyang anak, masakit man sa isang ama na ialay ang kanyang anak. Pero ginawa niya ito dahil sa kanyang strong faith sa Panginoon. Dahil sa Genesis chapter 22 verse 5, then Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you." Dito sa salita ni Abraham, andyan na yung faith niya. Na was mamatay man si Isaac, ibalik ng Panginoon ang buhay ni Isaac. Dahil sabi niya, pupunta kami doon, pero babalik kami. Ibig sa sinabi ni Abraham na yun, andyan yung faith, mamatay man si Isaac, ibalik ng Panginoon ang kanyang buhay. Dahil, bago man mangyari ito, inuna na ng Panginoon ang kanyang promise. Ang first promise na kay Abraham, bago man pumunta sila sa Kanaan, bago man nanganak si Isaac. Dahil sa chapter 13, sa verse 15, sabi ng Panginoon ang promise na kay Isaac,
For the land that you see, I will give to you and to your offspring forever. I will make your offspring as the dust of the earth. Ito, pangako na ng Panginoon ito. Ito sa aking kaalaman, ni the Lord will guide me. Ito ay ni-refer niya kasi gusto ko lang ito i-underline yung dust and earth. Sa akin itong pangako niya, yung sa offspring niya kay Ismael na di ba inuna niyang inanak si Ismael and then outside marriage. And then kasi itong paniniwala ngayon ng mga Muslim na ang promise ng Panginoon wala kay Isaac kundi kay Ismael. Ngayon they are not believing Jesus Christ. Ngayon they are dust on the earth. Walang pangako dyan. Ngayon sa second promise ng Panginoon sa chapter 15, 5 and 6, look toward the heaven and the number of the stars. If you are able to number them, then he said to him, you shall your offspring be. And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness. Kasi gusto ko ito ulit underline yung heaven and stars. Ito ay refer to Isaac na andyan yung promise. Heaven and stars, ang dust and earth down. Heaven and the stars kay taas. Ito, saan nagmula yung lahi ng Panginoong Yesus kay Isaac. Kaya dito, yung followed yung verse na sabi niya, and he believed on the Lord, and he counted it to him as righteousness. Kaya ito din sa ating mga believers na karoon tayo ng hindi ka sa book of Romans na God declared us righteousness because of our faith to the Lord Jesus Christ. Ngayon, dito sa third promise na naman kay Abraham sa chapter 17, verse 2 and 4, behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations. I may make you covenant between me and you, multiply you greatly. Kaya ito ang kinapitan na promise ng Panginoon kay Abraham, kaya inalay niya si Isaac. Dahil bago man ni-encounter ni Abraham ang pinaka-challenge sa buhay niya ni Ali ay kanyang anak, ang kinapitan niya yung pangako ng Panginoon. Nauna ang pangako bago ang trials sa kanyang buhay. Kaya gusto ko din i-apply sa ating buhay as a believer in Christ na di ba tayo, ang ating father of faith ay si Abraham. Tayo ay ang ni Abraham because of Jesus Christ. Kaya nag-encounter man tayo ng problems ngayon, kakapit tayo sa pangako ng Panginoon. Dahil ang pangako niya ay trustworthy. Dahil mag-encounter man tayo ng mga problema o trials, problem, ang kakapitan nila natin ang pangako ng Panginoon dahil tutuparin niya. Ayun, kasi ang naging example na yung buhay ni Abraham. Bago man ni Abraham in-encountered ang buhay niya, pinaka-worst dahil ialay ang kanyang anak, kumapit siya sa pangako ng Panginoon. Kaya ginawa niya yan dahil nagtiwala siya sa pangako ng Panginoon na yung anak niya mamatay man, buhayin uli. Kasi kinapitan niya yung pangako ng Panginoon na yung angkan ni Isaac ay dumami. Kaya I thank the Lord na sa ating buhay, salamat tayo dahil bago man tayo magpa-encounter ng mga problema, rooted na tayo sa pangako ng Panginoon ayon sa kanyang salita. Ito nga, share. Okay na? Magandang gabi po sa ating lahat. Parang may di ko connect ko yung kay Ate Beck. Gusto kong basahin dito sa Ephesians 4:26. Tapos,
Ephesians 4:26, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the evil. Sa verse 29, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Sa 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Ito po ang hirap na kapag ka may kaaway ka, ang hirap i-forgive, ang hirap hindi patulan. Pero gusto ko pong ito dahil parang last week ko yata na napanood yung pero saglit ko lang kasi na yung napanood ko. Hindi ko man lang naisip na gawin yon. Lalo-lalo na sa mag-asawa. Pagka nagkakatalo, may tampuhan, may hindi pagkakaintindihan, wala na. Hindi pa namin nasubukan. Pero gusto ko lang i-share ito dahil ngayon sa napakagandang idea na I've learned doon sa nagsabi. Na sabi niya, once na nagkaroon kayo ng away na mag-asawa, once na nagkaroon kayo ng better yung Wag lang yung away, disagreement. nag-aaway, oo. Hindi may iwasan na makapagsabi ka ng hindi maganda. Na pagka marirealize mo, dapat hindi ko sinabi yun. Ang sabi nung ito ay si Lara, Precious Lara, sabi niya, silang mag-asawa, they are Christians. Sabi niya, kapag ka nag-aaway kaming mag-asawa, nagkakaroon kami ng hindi pagkakunawaan, niyayaya ako ng asawa ko na mag-pray. Hindi ko man lang naisip yun. Na napakagandang sinabi niya na kapag ka nagkaaway kayong mag-asawa, yung isa, hihilain ng mag-pray. E di syempre yung isa, mapapahiya kasi makikipag-usap siya sa Panginoon. Kaya magkakaroon sila ng reconciliation. Napakagandang example yung ginawa niya na para sa lahat ng mga mag-asawa. Dahil alam natin na hindi maiiwasan na magkaroon ng tampuhan, hindi maiiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero once na mangyari yun, napakaganda pala na isa sa mag-asawa, maisip niya na manalangin silang mag-asawa. Hindi yung magbabangayan sila, pero ilapit nila yung problema nila sa Panginoon. Yan nga sabi dito, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Yun. Kaya, pagka nangyari yun, magkakaroon ulit ng reconciliation, magkakaroon ng forgiveness. Kaya, mawawala yung pagsasalita ng hindi maganda. Kaya, hindi mangyayari na matutulog ka na galit. Kaya sabi nga dito, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Pagka nangyari yun, we'll just lift our burdens to the Lord. Mag-pray kayong dalawa. Mag-pray kaming dalawa na sabihin natin sa Panginoon yung problema natin, hindi yung mag-aaway, Yun yung sana
na I've learned this week. Sa akin naman po, medyo related din po sa lahat ng mga naunang nagsalita. Kasi ito po yung meditation ko last week na hanggang ngayon pinagbulay-bulayan ko pa. Kasi for this month of December, nakikita natin yung mga Christmas tree, mga Christmas lights. Nabanggit din po ni Pastor Dudu yung salvation, si Kuya Jerry yung salvation, tapos si Ate Rina yung paghandog, pag-alay sa Panginoon, tapos si asawa yung anger, your forgiveness. So ang verse po natin is 1 John chapter 3 verse 11. For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. Amen po. Ito pong December, today nga na nakakaranas po tayo ng COVID, nag-iisip tayo ng mga gift, kung ano yung i-gift natin sa mga kamag-anak natin. Nag-focus tayo sa mga material things o mga material na bagay. Pero nag-focus din tayo sa mga party, kung ano yung mga handa natin. Pero yung nais ko pong ipahiwating ngayon ay yung reminder po sa bawat isa sa atin ngayong December. Ano ba yung gift na pwede kong ibigay sa kapatid o sa mga taong sa paligid ko? Pwede po tayong mag-focus na yung gift po natin is yung forgiveness na nais pong ipahatid ko sa atin ng Panginoon, yung gift of forgiveness. Kasi yung last week, medyo nag-set yung mind ko yung love keeps no records of wrong. Kasi ang sa atin, mahilig tayong mag-gift ng mga yung mga nagawa ng mga kapatid natin na hindi po kanais-nais, yung mga puot o galit, nasusugatan na yung mga puso natin, nagkakaroon ng teklat. So, binabalik-balikan mo yung mga kasalanan na nagawa sa'yo. So, ano ba yung gift na pwede kong ibigay sa kapatid na yun? Pwede natin isipin yung gift of forgiveness. Magpo-focus po tayo doon na we need to love. Iparating natin yung pagmamahal natin na wala na dapat yung mga teklat, yung mga sugat sa puso natin, na binabalik-balikan mo yung mga ginawa nila na hindi ka nais-nais po. Pwede rin pong i-share ito natin yung gift of salvation na galing sa Panginoon o gift of caring. Doon po tayo mag-focus sa ngayong December, na hindi lang ngayon, every day of our life, na kailangan po natin ibahagi kung ano po yung nararapat sa bawat isa sa atin. Amen. Salamat, brother. Susundan ko po agad yung sinabi ni Kuya. Kasi sa letters of John din po ako. Katapos ko lang po kasing basahin itong mga sulat ni John. Ang pinaka-center ng mga sulat niya is love. At yung pinaka-famous na verse, dun sa 1 John 4:7, tapos yung 9 at 10. Sabi po sa 1 John 4:7, Beloved, let us love one another, for love is from God. Then sa verse 19, we love because He first loved us. If anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. Dahil nga po create tayo ng Panginoon in His likeness, in His image. So nandun din po yung love. Marunong po tayong magmahal kahit na hindi pa natin kilala ang Panginoon noon. We know kung nagmamahal po tayo. Ang pagmamahal nga lang na wala ang Panginoon is napaka-limited at may kondisyon.
So, yung nabanggit ni ate, yung sa pwede kang magpatawad, pwedeng i-humble yung puso mo, pwedeng yung kung paano ipakita yung pagmamahal ng Panginoon. Kung ano natatanggap nating pagmamahal galing sa Panginoon, yun yung sinishare natin. So, yung part na yung sinare ni Ate Eileen, yung tao na naka-receive ng invitation na mag-pray together, it takes humbleness in his part to say, okay, we'll pray. Kasi pwede din siyang humindi. Pwede siyang, no, come on. Wag mo akong idala sa ganyan. Pero tinanggap niya. So that is humbleness because there is love. Kasi pag nanguna talaga yung love, nandun na lahat, cover na yung multitude of sin. Like we know sa verse, love covers multitude of sin. Kaya pag nanguna na talaga yung love, wala na yung selos, wala na yung inggit, wala na yung galit, kasi natatabunan na ng love. At it's just so amazing na yung very first gift of the very first fruit of the Holy Spirit nga po is yung love. And we know that. We heard so many times Tito Dodo preaching about love. And dapat ang kailangan natin pong gawin every day is lagi nating isipin yung about love. Yung kung paano i-apply yun, hindi yung alam lang natin. Like sabi nga dun sa 1 John 3:18, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Kasi God wants to be worshipped in spirit and truth. Kaya yung love na ipapakita natin sa tao, na kahit sinaktan ka na ng tao, o kaya kapag na-offend ka na ng tao, even though without realizing it, yung isang tao hindi niya alam na offend ka na pala, you can still love that person. Hindi naman kailangan mag-self-pity ka, hindi kailangan magparamdam ka na na-offend ka. You can just still love the person. Dahil kapag nag-self-pity po tayo, nunat natin yung offend na yung nararamdaman natin, yung na-offend tayo, ang nangyayari na po is we are being self-centered. Pero kapag ang cross ng Panginoon, si Jesu Cristo yung nilagay natin sa gitna between us or ako with the other person, yung sa bawat relationship that I have with different person, if ang Panginoon ang ilalagay ko sa gitna, alam ko, kakayanin ko na magpakumbaba, even though hindi natural sa atin magpakumbaba. Pero kung gusto natin ma-experience yung following fruit of the Holy Spirit, yung joy, peace, patient, lahat na yun, self-control, yung kindness, pag nauna yung love, ma-experience natin lahat yun. And it's just so amazing. Pag nauna yung love, it's, I think we all experience na kapag naramdaman natin talaga yung, wow, nauna yung pagmamahal sa atin, despite ng galit o kung anumang negative na emotion, yun yung isang way para mag-glorify natin ang Panginoon. Without even saying words, God can tell or can see sa puso natin that we are loving, and that is reflecting the love that He is sharing to us, and we are sharing it in the right way sa iba. Kaya isa itong bagay na kailangan nating alagaan, yung puso natin. Hindi yung puso na yung physical, pero yung puso na yung manatili po tayong magmahal, hindi yung galit o anumang mga negative na kikimkimin sa puso. Kasi hindi rin po yun it's not helping. Actually, kaya ayaw ng Panginoon na
mamuhi tayo sa iba or magkimkim tayo ng galit or tampo. Kasi alam niya kung ano yung consequences, alam niya yung nagiging epekto nun sa buhay natin. Kaya just so grateful for God's love na natuto akong magmahal ng tama. I know how to love now kasi I have His Word na nagda-direct sa akin kung paano magmahal. And I have the Holy Spirit na naglilid sa akin para magmahal. Dahil it's not enough just to know. We need to do something. Kaya praise God for that. Si Kuya Roderick, diktungan ko yung kay Melody. Dun sa 1 Corinthians 13 verse 13. And now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Kasi yung faith mo talagang very essential sa atin, yung sa relationship natin kay God. Yung interpretation ko. Tapos, yung hope, parang yun yung conviction, parang yung belief natin na yung God, He keeps His promises to us. Pero yung love, yun yung pinaka-top kahit naandun yung faith natin, pag wala yung love, parang nade-distract lahat, parang wala lahat. Kasi andun nga, dapat nga talaga meron love in everything, in every cases. Parang yun yung nakasulat din dun sa Mark 12 na verse 30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Andun pa din yung love. Kasi sabi niya naman dun sa Psalm 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Kasi pag andun yung love, nandun ka, nadadirect ka na, sabi nga ni Melody kanina, kasi parang yung Holy Spirit, inililid ka kasi andun yung love sa iyo. Namumuusay yung love, kaya laging, parang yung way mo, andun lahat, parang nadadirect ka lahat sa lahat ng gagawin. Psalm chapter 26 verse 5. Those who sow with tears will reap with songs of joy. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking experience bilang ang aking asawa ay hindi Christian. Salamat sa mga encouragement dahil naririnig ko na intindihan ko ang mga iba't ibang mga binahagi sa mga kapatiran. Pero hindi ibig sabihin na Christian na tayo, hindi na tayo marunong masaktan. Kasi sa experience ko, ang asawa ko hindi Christian. Paulit-ulit na may mga argument kami na dapat sana bilang mag-asawa, kailangan din akong pakinggan dahil hindi naman sa lahat ng bagay na ang asawa ay tama. So, sa akin, wala akong magawa. Lahat ng kalungkutan ko, kagalakan ko, ibinahagi ko sa Panginoon. Kasi kung wala akong Panginoon, siguro ang buhay ko wala na. Disaster na. Kaya siguro ito ang rason na bakit nanatili ako hanggang ngayon. Hindi madali ang aking sitwasyon. Pero katulad ng sinabi ni Melody, kung ang pag-ibig ay nandyan na lahat, conquers all, napakalawak ang intindihan ng pag-ibig. Pero bilang Christian, lahat tayo, may mga iba-iba tayong mga uri ng experience sa ating buhay.
Pero kahit sa ganitong mga experience ko, ako'y nagpasalamat sa Panginoon dahil hindi niya ako iniwan. Dahil the beautiful things is not, He doesn't just care. He also has ability to turn my situation around to good. God is with us. God is with me. God is in us. Ano pa bang dapat kong hihingiin sa Panginoon? Lawakan na lang ang ating pasensya. Dahil talagang iba-iba tayong mga dala sa buhay. Ang importante ang Panginoon sa buhay natin na ang salita niya nagbigay ng encouragement sa atin. Dahil there are two sides of the coin. Joy and sadness. Kung may joy ka, may kalungkutan ka rin. Pero ang maganda lang, ang incredible promises sa Panginoon na hindi kanya iiwan. Ito ang natutunan ko sa ating mga sharing na may mga problema man tayo pero doon pa rin tayo kumakapit sa Panginoon. Hindi lang sa mga financial, sa lahat-lahat, kakapit tayo sa Panginoon. Dahil siya ang nagawa sa ating buhay. Alam niya kung ano tayo sa buhay niya. Hindi madali. Salamat sa Panginoon. Salamat, Joy. Ako, Psalm 63 verse 1. O God, you are my God. Early will I seek you. My soul thirsts for you. My flesh longs for you. In a dry and thirsty land where there is no water. Si David nito, nasa malaking problema when he is in the wilderness, is looking for God yan. Hindi lang kay Job, kay David na nangyari na nagkaroon ng problema, pati tayo na mga believer na anak ng Panginoon ay may problema din bawat isa. So, ang sa atin lang, we have to seek God and the right thing na ang gagawin natin is we have in the right doctrine. Hindi tayo pupunta sa wrong doctrine dahil yun ang nakakasira. So we have to seek the right doctrine na we have to focus God dahil hindi lang kay ito si David na sa problema ni si David nito. Pati rin tayo mga anak ng Panginoon. Sinusubukan tayo ng Panginoon. So, ang dapat sa atin, focus with God. Go with the right doctrine. Hindi yung there's some doctrine na sabi po siya ang Panginoon, but we have to seek the right doctrine na yun ang katotohanan bawat isa sa atin. Kailan? Ako sa James verse 1, chapter 2 hanggang 5. Mga kapatid, magala kayong kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, pagkat alam nyo na lalong magiging matatag ang iyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya bigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang mapagbigay at di nanunumbat. Yun nga, ang buhay Kristiyano ay isang tungkol sa malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Kung paano lagpasan ang mga pagsubok na dumadaan sa buhay. Dahil kahit tayong mga Kristiyano ay hindi tayo exempted, hindi tayo ligtas sa mga pagsubok. Salit, binigyan pa nga nila tayo ng Panginoon ng pagsubok.
At dito nasusukat gaano katatag ang ating pagtitiwala sa Kanya. Panahon na tayo'y nasusubok sa mga anumang mga problema, mga kabilisan sa mga nangyaring hindi maganda sa ating buhay, hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin. At sa panahon ito ay tayo'y manalangin at tumingi sa Panginoon ng malawak na pag-iisip upang bigyan tayo ng Diyos, bigyan tayo ng karunungan sa pagdidesisyon sa mga bagay na tayo'y naguguluhan. At dahil doon, ibibigay ng Panginoon ang karunungan ng ating hinihingi ng walang paninisi o panunumbat. Dahil ang karunungan ay galing po sa Kanya. At ang Panginoon ay hindi tumitingin sa ating mga nakaraan. Ang Panginoon ay mapagbigay, mapagpatawad, mapagmahal, at higit sa lahat ay tapat sa Kanyang pangako. Kaya kung meron mang mga nakapagpagabag sa ating mga puso, manalangin tayo sa Kanya at humingi tayo na bigyan tayo ng mapayapang puso. Ay, sa akin naman din sa Isaiah 40 verse 8. Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Para naman po sa akin, yung buhay natin ay maihalin tulad ko po sa isang halaman. Dahil ang mga halaman po, kahit maganda yung tubo nila, pero pag hindi sila naalagaan at hindi sila naalagaan ng maayos at hindi nadiligan araw-araw ng tubig, sila po ay nalalanta. Kaya dapat sa kanila alagaan at diligan araw-araw. Kagaya din natin mga believers, minsan sa buhay natin, tayo ay nanghihina, tayo parang walang ganang makikinig sa salita ng Diyos. Kaya kailangan natin talaga, dapat nakikinig tayo palagi sa salita ng Diyos para mag-grow yung pananampalataya natin sa Kanya at hindi tayo manghihina. Dahil andyan lang po yung Panginoon para gabayan niya tayo at saka andyan lang yung promise niya sa atin. Yan lang po. Una sa lahat, gusto ko po muna magpasalamat sa Panginoon kasi sa pagkakataong ito, tayo ay patuloy tayo na pinag-aaralan yung kanyang mga salita at totoo nga yung mga nagbibigay ng encouragement ng bawat isa sa ating, nagpapalakas yung ating spiritual na pamumuhay. Ako meron dito rin sa 1 Corinthians 13:4-5. Nagustuhan ko yung verse na ito. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi ito naghili, nagmamaburi o nagmamataas. Hindi ito nag-uugaling mahalay, hindi rin ito makasarili, magagalitin o mapagtanim. Sa akin, nung application sa buhay ko ito noong hindi pa akong naging matured, kasi minsan pag hindi ka pa matured sa pananampalataya mo nandyan yung sensitive ka, nandyan yung hindi mo na ipaparamdam yung tunay na pag-ibig sa kapwa,
Tapos yung nandyan yung mapagtanim ako ng galit. Yung kinikimkim ko yung galit ko na hindi naman ako yung mapalaaway, kundi kinikimkim ko lang yung galit sa puso ko. Pero sa ngayon, naging mature na yung aking spiritual na pamumuhay, nandyan yung pagtsatsaga, nandyan yung pag-ibig, na kahit na ang hirap ng mahalin ang isang tao na hindi marunong magmahal at hindi na alam kung anong kahulugan ng pag-ibig, pero nandyan na yung sa akin yung pagpapakumbaba, at nandyan na rin yung pagtsatsaga na yung mahabang pasensya sa kapwa mo. Kasi isa yon na parang natutunan ko bilang OFW na lumayo sa pamilya dahil nga yung mga na-experience ko sa buhay ko ang hirap pero sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa Panginoon ay yung pag-ibig niya is nag-grow sa puso ko. Kasi nandiyan yung kung noon ako'y parang mapagmataas, pero ngayon yung kung naiisip ko yung mga salita ng Panginoon ay parang ini-ignore ko yung mga bagay na hindi dapat na gawin sa mga tao na all-knowing na yung mga tao na nakakaalam sa iyo is isa kang Christian. Mahirap man gawin bilang Kristiyano mga bagay na ito, pero habang nag-grow ka sa mga salita ng Panginoon ay hindi lang yung magaling ka magsalita, kundi you have to do it. Yung gawin yun para makita ng mga tao na ikaw ay talagang ikaw ay nananampalataya at ikaw ay tunay na Kristiyano. Kasi nandiyan yung minsan nandiyan yung magiging makasarili ng isang tao. Kaya kung noon yung mga bagay na yon ay napagdaanan ko, pero sa ngayon ay bali na-renew lahat para sa akin lang ang mga bagay na ito. Kasi yung pagkakaroon ng yung maturity, maturity na laging sinasabi ni Pastor na magkaroon tayo ng maturity. Kasi kung kagaya nga ng yung bata na laging yung kanyang kinakain is yung puro mga soft, pero pag lumaki ka na o maging mature ka na, dapat yung talagang yung kaya mo nang kainin, kumbaga sa bata, yung kahit na matigas pwede mo nang kainin kasi nagkaroon ka na ng maturity. Ganun din yung buhay ng isang Kristiyano. Kaya ang hirap, kagaya nga ng kagaya ko na katulad nga rin yung experience ko na ang hirap yung yung halimbawa unbeliever yung maging mate mo, ang hirap yung nandiyan yung mahabang pasensya mo, nandiyan yung pagpapakumbaba mo para lang hindi masira yung isang relationship. Pero minsan kasi may mga dahilan o may mga bagay rin na hindi mo rin maiwasan, pero ang hirap din yung laging nandiyan ka lang umuunawa sa tao na hindi naman marunong umunawa. Pero salamat sa Panginoon kasi sa bawat tulong ng mga kapatiran na katulad natin, nandiyan yung encouragement ng bawat isa, although yung mga naging experience mo ay naging parang wala na yun, pero magkakaroon na yung puso mo na magkakaroon ng revival, although hindi man ganun, yun nga yung sabi natin na minsan yung pagpapatawad sa mga kapwa nagkasala sa atin. So kapag rinilis mo yung galit at yung pagpapatawad na yun is nandiyan yung Diyos sa puso mo, nararamdaman mo na talaga na
nararamdaman mo talaga yung yung peace sa puso mo. Kaya yun lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung presence ng Panginoon is hindi tayo talaga mag-focus sa anumang bagay na yung mga nangyayari ngayon, lalo na ngayon sa mga sitwasyon ngayon. Pero although yung kapalit nun is mga blessings na dumarating sa buhay ng isang nananalig sa Panginoon. Yun lang po. Gusto ko lang po i-share yung 1 John 4 verse 7. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Maraming salamat sa ating mga kapatiran, sa encouragement, sa pagmamahal, sa higit sa lahat, yung ipinagdarasal ka, dahil yun ang napakabisa talaga sa buhay natin, yung ipagdasal mo ang yung mga kapatiran at upang maging matatag. Na-encourage ako kay Ate Joy, kay Ate Belia. Your blessing din na nasasabi mo yung nasa sa loob mo, yung nasa sa loob ninyo, naintindihan din namin. Dahil it's better na sa mga kapatid mo sabihin, dahil para maging maluwag yung kalooban mo, mabigyan kayo ng encouragement at hindi mailabas ito sa ating mga kapatiran, kundi tayo lamang na nasasabi mo at naisasama ka namin sa prayer katulad ni Ate Belia nung panahon na siya ay nag-struggle ng napakasakit na talagang ramdam namin yung every time na mag-share siya talagang yung kanyang sama ng loob sa naranasan niya sa kanyang asawa. So Ate Joy, encourage you na maging matatag ka, maging malakas ka, huwag ka maghihina. Dahil lahat ng ginagawa mo na pagpapakumbaba, pasensya, panalangin, ay merong kapalit yan. Ang Panginoon nakikinig lagi yan. So, yung sabi nga, Pastor, yung cactus, akapin mo dahil siya ng asawa mo. May panahon na baka isang araw paggising mo ay kilala na rin niya ang Diyos, sapagkat ako naniniwala talaga sa Panginoon na kahit anong tigas ng isang tao, kahit bakal pa siya, ang Panginoon ay napapalambot niya. At yun nga, yung matuto tayong pagpatawad, pasensya, umunawa, dahil lahat naman tayo hindi perfect. Katulad ko, meron akong pag-uusap kami private ni Pastor, alam niyo yun. Pero ngayon ako'y payapa sapagkat paggising ko kanina umaga, naging maayos ang lahat, Pastor. Kaya late kaming nakarating dahil lumabas kaming mag-anak, parang date ba. Nagpunta kami sa labas, kaming pamilya. Naiwan lang si Papo dahil meron siyang ginagawang assignment na importante. At maraming salamat sa mga kapatiran. Remember na ipagdasal natin ang bawat isa na maging matatag. Sabi nga ni Pastor Dudo, stand firm. Yun lang po, maraming salamat. Gusto ko lang sa buhay po ng born again Christian, yung gusto ko lang basahin, ano ba yung dapat nating malaman meron tayo, sa aking experience kasi, ano ba yung ma-share ko yung relasyon sa Panginoon. Kasi tama si Sister Joy na kahit na Christian ka, napakarami mong struggle talaga. Napakarami, napakahirap, Pero sabi nga ni God, sinabi niya nga, God loves us and wants us to have a personal relationship. Kaya tinatawag na meron tayong intimate relationship kay God. Kasi ibig sabihin talaga na yung verse na, call unto me and I will answer you and show the things that you do not know. Kasi open line tayo kay God. Yun yung intimate relationship natin na kahit napakahirap na bagay, pwede nating i-open sa Kanya. Sabi pa nga niya sa 1 John 4:10, and this is love, not that we love God, but that He loved us. Praise God kasi mahal tayo ni God. Nauna si God na mahalin tayo. So, lahat ng care, ano ba ibig sabihin ng love? Love conquers everything.
kagaya nga nung patutuo ko sa inyo nung birthday ni Laureen, yung mga dati kong, dahil sa love, minsan nagagawa yung mga dapat mong hindi alam gawin. Yung takbo ka, gawin mo lahat para maging masaya yung love mo. Gawin mo kahit na may mga pagkukulang sila, kahit na nasasaktan ka sa ginagawa nila, pero takbo ka, gawin mo because of love. Nagagawa mong maganda ang isang bagay dahil sa pag-ibig. Nagagawa mong posible yung mga dapat na hindi mo dapat dating gawa, nagagawa mo because of love. Kasi imposible, no? Dati, pag nakita ko na si sibuyas, bawang, repolyo, hindi ko na alam ang gagawin, natataranta na ako. Ngayon, nagawa mo pa yung cake, nagawa mo pa yung pansit. Yung imposible, because of love, magagawa mo. Kaya ito pa, may share pa ako. Yun yung tinatawag na, yung ang lalim ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, na tayong mga taong mahihina, na tayong nagkakasala, na patuloy tayong nagkakasala, patuloy na nagmamahal tayo sa mga anak natin, sa asawa natin, na kahit may mga kakulangan, because of love, iisipin mo na lang si God. God wants us to know Him. The Bible says, God is at work in everyone's life. Sa ating buhay araw-araw, ang Panginoon talaga may purpose sa buhay natin. Kaya tayo pinanganak dito sa mundong ito, kasi may napakalaki ng purpose ni God na binibigay para sa atin, na maging mahasa tayo sa buhay natin. Pagsubok man, ano man ang dumating, hinahasa tayo ng Panginoon. Kasi sabi nga niya, parang yung sa may construction at work, tayo ay on the process. Tayo ay on the process na talagang nandun yung pwede tayong mahulog, nandun yung pwede tayong madapa, nandun yung mga precautions, di ba? Pero, andun yung working at process. Sabi nga niya, so that they should seek the Lord in the hope that they might grow for Him and find Him, though He is not far from each one of us. So, ang pan natin talaga, blessing ni God being born again Christian, doon mo mararamdaman yung lahat ng bagay na kahit imposible, pwede mong iyak kay God. Sister Joy, we love you. Ate Belia, we love you. Marami kaming prayers na nakita namin na kayo'y matatatag at naging handa kayo. Sa buhay natin, napakarami. Ako din, sa anak, sa asawa, nakikita ko yung on the process tayo. Kagaya niyan, kami rin, nasa process of, nasa grasya kami ng pagtitiwala talaga kay God na paano ba namin magagawa yung paglilipat ng ako, yung comfort zone ko na napakaganda ng buhay ko bilang nandito sa aking bahay, trabaho ko nandito. Ngayon, isang napakalaking pagsubok sa akin yung hindi ko alam kung nowhere ang opisina ko, kung saan ako. Pero because I'm trusting God, alam ko na on the process, alam ko na may mga magaganda. Financially, may kahirapan kami ngayon dahil itong babayaran namin na 1,400 na hindi ako nakakabayad. Alam ko na yung may-ari maniningil at maniningil yan bago namin iwanan. Bahala na si God. So yun yung relasyon na itinitiwala mo lahat. So tayo ay mapapalad na nandito kasi salamat sa iyo, Pastor Roderick, kasi itong open room na ganito, sabi nga ni Kuya, tayo magkakapatiran, wala kung ano man yung gustong ipagaan ninyo, ano ba yung bigatin ninyo, nandun yung bawat isa mapapagaan. Dahil ako rin dumadana sa mga maraming pagsubok, minsan may relasyon ka na ginagawa mo na nga lahat, hindi ka pa rin nila maintindihan, or kahit sino, relasyon mo sa anak, relasyon mo sa asawa, maraming pagsubok. Pero salamat kay God, God is at work in our life. Kaya tayo, mag-rope lang tayo. Kung para yung hanger o kaya yung hanger ng damit na tayo ay nakabitin, na hindi tayo dapat bumitaw. Para matuyo tayo, kailangan tayo nakakling lagi kay God. So, God bless sa lahat at salamat po. Good evening po. Share ko lang po yung nabasa ko po sa Old Testament, yung isa po sa mga 12 minor prophets po, sa Book of Amos. Ang verse po is Amos chapter 8, verse 11 and 12. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutuman sa lupain, hindi kagutuman sa tinapay, o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig
ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Si Amos po, isa po siya sa 12 minor prophets po ng Old Testament na binigyan po ng vision ng ating Panginoon on how He will pass judgment to sa bayan po ng Israel. Kasi po, nung time po na yon, binaliwala po ng Israel yung kanyang tawag sa pagsisisi. Para po si Jonas sa bayan naman ng Ninive. Bali po, ang Israel po kasi noon, patuloy po sila sa paggawa ng kasalanan. Kaya ginamit po niya si Amos na maghatid ng mesadyo niya kung paano niya gagawin yung judgment niya sa bayan ng Israel. Marami po yan. Bali, ito po yung nakatawag ng pansin sa akin kasi parang nakaparallel, kumbaga parang darating din po ito sa hinaharap. May parallel verses po na kumbaga dadating po siya itong end times. Bali, ang natutunan ko po dito, kapag po pala paulit-ulit na tumatanggi na kilalanin ang salita ng Diyos at sundin ang katotohanan. At kung magpapatuloy po tayo sa ating sa pagmamataas po, sa pagsuway po sa kanyang utos, pababayaan niya po tayo na sa isang mahalay na pag-iisip. Kagaya po sa sinabi niya sa Romans 1:28, at palibasa hindi na minagaling na kilalanin ng Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip. God gave them to the reprobate mind. Ipanahihiwatig po na yung katulad po na tagutom sa mga huling araw na ito, katulad din po sa mga verses ng 2 Timothy chapter 3 verse 2 tsaka 2 Timothy chapter 4 verse 3 na kung saan ang mga tao ay magiging mapagmahal sa kanilang sarili at maghanap ng mga mangaral na nagtuturo kung ano ang nais nilang marinig sa halip na kung ano ang kailangan nilang malaman, sapagkat darating ang oras na sila hindi magtitiis sa mabuting aral, tatapat ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa, at magtitipon-tipon sila sa kanilang sarili ng mga guro na may mga kati na tainga. Bali, tinuturoan po pala tayo nito na bigyan din natin ng ating mga sarili sa pangako po ng Diyos na maging maingat, na gawin ang lahat ng mga counsels po niya na kailangan po para sa ating buhay Kristiyano. At pinaalalahanan din po tayo na lahat po ng God's Word ay binibigay sa pamamagitan po ng inspirasyon ng Diyos at kapakipakinabang para sa doktrina, sa saway, sa pagwawasto at pagtuturo sa katwiran. At saka po habang abundante po pala yung kanyang grasya at salita, tinuturing, parang winawarningan niya po tayo at binibigyan ng pagkakataon na i-grab po natin to dig deeper po dun sa mga salita ng Diyos. Kagaya po ng ginagawa natin sa pagtitipon para po sa pagdating ng panahon ng kagutuman sa salita, katulad po sa nasabi sa talata, handang-handa na po tayo. Salamat po sa Diyos. Ako po, Pastor. Bali, ang nabasa ko po yung 2 Corinthians chapter 12, verse 2 to 10, pero gusto ko pong bigyan ng diin yung 10 po, yung verse 10. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako magiging malakas. Sa buhay po natin, alam ko po, as human, mayroon po tayong mga kanya-kanya pong mga kahinaan po sa buhay.
Hindi po maaalis yan. Kahit sabihin po natin mga Kristiyano po tayo, dumarating yung panahon na nanghihina po tayo physically, emotionally, spiritually, mentally, yung pa. Pero ang sabi nga po, ang Panginoon, ang goal po ng ating Panginoon, hindi niya po sinisigurado sa atin na lagi po tayong happy sa buhay bilang Kristiyano. Sabi niya, ang buhay daw po natin, hindi tayo nilalagay ng Panginoon sa lugar na komportable tayo sa kinalalagyan natin. O hindi tayo nilalagay ng Panginoon na lagi tayong masaya sa buhay natin bilang Kristiyano. Hindi rin tayo nilalagay ng Panginoon na maging successful sa mga career, sa mga work natin. At hindi rin tayo nilalagay ng Panginoon sa mga masasabi nating pain-free o yung mga hindi natin nararamdaman po ng mga sakit. Sabi nga po, tinawag po tayo ng Panginoon kung sino tayo. Tinanggap tayo ng Panginoon kung sino ano yung kahinaan po natin sa buhay natin. At mahalaga din po yung acceptance po na mahina po tayo. Marami po tayong mga kahinaan. Kasi pag wala po yung acceptance sa buhay natin, magiging proud po tayo sa sarili natin. Wala na po tayong kakalanganin na tao. Hindi na natin kakailanganin ng Panginoon kapag dumating po yung panahon na hindi natin tanggapin yung mga kahinaan sa buhay po natin. Lagi po natin tatandaan na ang buhay po natin, our life, is not about us. It's about Jesus. Yun lang po. Nabasa ko dun sa 1 Corinthians 16:14. Sabi, let everything you do done in love. So, tayo bilang Kristiyano, minsan hindi natin maiwasan na nandun yung, minsan hindi tayo aware na lagi nating sinasabi, lagi nating sinishare that we love. Ano yung verse? 1 Corinthians po. 16:14. Okay. Ayun. Gaya po yung sabi ni Ate Belia na hindi lang po tayo dapat magaling magsalita, hindi lang dapat tayo magaling sa mga verses, sa mga Bible, pero nandun yung habang sinasabi natin at binibigkas yung mga salita niya, kailangan din nating isa puso at gawin. So, ako, minsan, inaamin ko naman na marami talaga akong pagkukulang, pero yung time na pag binibigkas ko yung mga verse, ina-assure ko sa sarili ko na ina-adapt ko, yung kumbaga ina-absorb ko mismo. So, yun nga, minsan hindi tayo aware na we are saying na I love people, kahit hindi man Christian, lagi nating sinasabi na mahal natin ng mga tao, pero hindi tayo aware sa sarili natin na ganun din ako in my part, ganyan din ako, pero yun nga, sinashare ko na kailangan natin, wag mamili, wag nating piliin yung taong mamahalin natin kasi ang Panginoon hindi namimili yan, mahal tayong lahat. So, kahit sabihin natin, mahal natin yung mga tao, pero hindi naman natin ina-apply. So, parang niloloko lang natin sarili natin. So, papasalamat ako dahil yung mga word niya na personally na nababasa ko is magpapasalamat ako dahil nagre-remind din para sa akin yon na kailangan yung pagmamahal is pure kasi ang Panginoon hindi lang yan nagsabi kumbaga hindi lang niya parola yun kundi ginagawa niya yun na yung pagmamahal niya sa atin. So at saka yung kahirapan na dinaranas natin personally, kung yung love ng Panginoon is nagko-cover sa atin, although bilang human, napakahirap. Pero nagpapasalamat ako dahil iniisip ko pa lang yung pagmamahal at sakripisyo ng Panginoon, yung kumbaga yung araw-araw, pagising pa lang, magpapasalamat ka na dahil kumbaga nagising ka, yung magandang araw, magandang
may pagkain ka sa hapagkainan. Yun pa lang yung mga pagmamahal ng Panginoon sa atin. We can share it to others. Pero wag po tayong mamili kung saan at kanino natin si-share. Kasi ang Panginoon hindi po selfish. So, nagpapasalamat ako sa kanyang salita. Sa akin naman po sa Philippians 2, 3 to 8. Sabi po doon, do not be jealous or proud, but be humble and consider other more than important than yourself. Care about them as much as you care about yourself, and think that the same way Christ Jesus taught. Christ was truly God, but he did not try to remain equal to God, with God. Instead, he gave up everything and became a slave. When he became like one of us, Jesus humbled, he obeyed God, and even died on a cross. Yan. Gusto ko lang ding duktungan yung sinabi ng ating mga kapatid kanina, like Sister Eileen, Brother Ronald, si Melody, and others po, about dun po sa ating pong pakikipagkapwa-tao din, ganyan. Pagiging humble natin sa ating mga sarili, pagtingin po natin sa ating sarili sa iba, yan, especially po dun sa may mga partners din, o yung meron tayong mga kasama, even in our work siguro. Then, wag tayong maging proud, sabi po dun sa ating pong binasa, maging humble tayo like Jesus Christ. Yan, tayo po mga Christians, tayo po ay lumalakad, kailangan magliwanag yung si Kristo sa ating buhay. Kaya nga tinawag tayong mga Christians because the root word Christ, we're Christians. We're followers of Christ. So, dapat makita si Christ. So, sinabi dun sa mga verse na binasa ko po na even though na si Jesus Christ, Diyos siya, di ba? Pero hindi niya kinonsider yung sarili niya na Diyos siya. At bagos tinrato niya yung kanyang sarili bilang isang taong katulad natin at sinunod niya yung kalooban ng ating Panginoon. Siguro kung ganito yung magiging mga attitudes natin, kahit sa ating mga ating church, and especially yung ating mga brothers and sisters, yung ating pag-iibigan bilang mga magkakapatid. And siguro mawawala yung ingkitan, mawawala yung pagmamataas, pagiging humble, kasi makikita natin na si Kristo ang gusto niya maging sumunod, maging katulad tayo niya, maging humble, sumunod tayo, sundin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yun lamang po. Siguro lagi ito na na-mention na one of the things I like Bible sharing dahil we are open to share sa salita ng Panginoon, and that it gives encouragement. And I was really overwhelmed, no? Every time na may Bible sharing tayo, kapag-share kayo ng verse, ano naintindihan sa verse na yon, ano gusto niyo i-share. I was overwhelmed dahil ito din yung sa sinasabi ko kanina sa Colossians, therefore as you receive Christ Jesus the Lord, so walk with Him. So in other words, you are walking with the Word of God. You are walking your life with God. And that's a sign of maturity. Yung namin sa dating kanina. Maturity, dahil lagi din natin doon. So lagi ko rin doon sinasabi, especially sa aking preaching, no? Na kailangan magiging mature tayo sa salita ng Panginoon, magiging mature tayo sa ating faith. Hindi lagi tayong bata na mas madali lang madala sa mga kung ano-anong makikita na kapaligid. And then, sabi niya din ito, rooted and built up. Okay? Ito din yung lagi ko sinasabi na I can really, by just listening your sharing, talaga makikita ko na the Word of God is rooted in your life. Makikita ko na we are becoming mature in our faith, and that encouraging, building up one another. Ito din ang purpose. Now, gusto lang akong kumbaga warning or maybe advice sa lahat, no? Tulad dito sa the Bible, 2 Timothy 3:16. Okay, so alam natin yun. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching,
for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Okay. Gusto ko lang i-suggest sa inyo or advice o ano bang word na gusto niyo, preference ninyo o warning ba? One of the things ating sharing is that I think you notice na pag magpadala ko sa invitation, I say that prepare a verse that you can share. Okay? Now, I would suggest or I would advise that when we share a verse, do not pluralize everything. You know what I mean? Na hindi lang tayo, kami, o ano. First, internalized versus personalized. What is that verse telling you? Ano yung verse na sinasabi sa'yo? Well, I don't need also na i-detail mo in your personal thing because that's also your personal. But then, what my point is, what is that verse applies to your life? Now, after ma-share mo sa sarili mo, what is that verse applies to you, and then you can also pluralize. So first singular and then plural, to encourage also the others. Okay, so that's a good practice. That what is that verse telling you? Nabasa ko itong verse. Ano ba itong verse para sa akin? Okay, so that's what we'd like to share. And then ang application also pwede na natin i-pluralize din at sa buhay natin Kristiyano, tayo mga Kristiyano, ganito. Okay, so that's in that way, we will really learn kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon para sa buhay natin. Okay, that's also one of the purpose sa ating Bible sharing. So again, avoid also telling all the details na nangyari sa buhay mo sa verse na yan, but then you can just cite something and then the application. Anong nangyayari sa buhay ko sa verse na ito? Okay? So, in that way, we can really internalize the Word of God sa buhay natin, sa sarili natin. Kaya nga, binasok sa inyo yung sa 2 Timothy, dahil ang sabi dito, profitable for teaching, for reproof, and correction, and training in righteousness. So, ang salita ng Panginoon ay magtitrain sa atin personally to become a righteousness, and then of course may share natin sa ating mga kapatid. Okay, so again, thank you for all your sharing. Thank you for the love about this. Ngayong gabi din pinag-usapan natin ng pag-ibig, and that's one thing also that we can really practice that love sa buhay natin. Okay, dahil ang lahat ng mga pangyayari dito sa mundo, lahat ng ating karelasyon ay nanggagaling sa pag-ibig ng Panginoon at sa pag-ibig ng bawat isa. So, this is a very encouraging thing, a very encouraging moment na may share natin ang salita ng Panginoon, and then ano ang ginagawa ng salita ng Panginoon sa buhay natin, and then it encourages everyone, building up everyone. Ito yung important. Okay? Two volunteers to close in prayer. Okay, ang pag-ibig ni Kristo. Ephesians chapter 3 verse 16-17. Pwede pakisama mo si Pamela, nasa delivery ngayon, nanganganak na. Okay. Ephesians chapter 3 verse 16-17. Hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay spiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang inyong paghugat ay pagiging matatag sa pag-ibig. Panginoon, salamat ulit sa araw nito. Naging topic niya po namin about sa pag-ibig. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo sa amin at pananalig namin sa iyo, ang aming pananampalataya ay uugat at nagiging matibay. Panginoon, salamat Panginoon sa limbawa mo. Pinakita sa amin na naalay mo ang
ang iyong bugtong na anak para kami tubusin sa aming kasalanan. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na ipakita rin namin, Panginoon, ang pag-ibig na ginawa mo sa amin na rin po sa amin maisikat din namin sa aming kapwa ng maalaman din nila about sa salvation na ikaw lang kitapagligtas, Panginoon, na wala pong iba, kundi ikaw lang ang Diyos, Panginoon. Na salamat din, Panginoon, sa mga iba pang mga kapatira na nakadalo. Salamat kay Pastor Dodo na siya ang naging head namin at siya ang nanguna sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, salamat po sa kanya, sa po ng kanyang pamilya, Panginoon, na dalangin namin na patatagin mo pa rin, Panginoon, ang aming pananalig. Panginoon, gayon din, Panginoon, ang tinataas din namin si Pamela ngayon, Panginoon, na sa delivery ng Panginoon, na dalangin namin, Panginoon, na turong sa doktor, ang mga doktor na hawak sa kanya, Panginoon, na maging maganda ang sitwasyon ng kanyang papanganganak, Panginoon, na alam po namin na ikaw lang po malalapitan namin, wala po kami ibang asa, kundi ikaw lang, dahil ikaw lang po nakakaalam ng lahat, anong mga dumadating sa aming buhay, sa aming mga pagsubok. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na ito rin po ang nagiging tumatatag ang aming pananalig sa iyo, na sa kabila ng itong subok, lalo kaming kumakapit sa iyo, Panginoon, na lahat ng mga nangyayari may purpose, Panginoon, na sa iyo lang kami nagtitiwala, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, ang iba pa rin namin mga kapatiran, dinadalangin pa rin namin, Panginoon, na makasalot din namin dito, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon, ay mapalad ang nakasama sa piging, Panginoon, na pag-aaral lang yung salita, dahil ang salita mo ang makaharap lang namin sa Panginoon, na ito po'y maisabuhay namin, Panginoon. Na salamat din, Panginoon, sa mga kasabihan pinagkakalit sa amin, sa mga material, lalo na, Panginoon, sa salita mo, sa aming buhay spiritual na ito, nagpapatatag na sa aming buhay dito sa mundo, at lalo na sa aming buhay spiritual, Panginoon, na kabila kami na napapabol, pero tinatayong pa rin kami dahil sa salita mo, Panginoon. Ito ang nagpapatatag sa amin, Panginoon, na salamat din, Panginoon, sa mga kasabihan na pinagkakaroon sa amin sa araw-araw, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, amin. Kapangyarihan Ama at Banal na Diyos, salamat sa pagpapahayag ng daan, katotohanan at buhay. Salamat sa pagiging malapit sa amin kahit na kayo ang pinakamapangyarihang Diyos at kami makasalanan, nakalapit kahit kayo'y banal. Salamat dahil kayo'y mabagin at mapagkatiwalaan. Salamat, malamat sa pagpapahinturo sa amin na makalapit sa inyo sa gitna ng unos sa aming buhay, sa magitan ng iyong pagmamahal na anak na si Jesus. Mabuhay nawa ito sa lupa ang pagnanasa ng lahat ng nabuhay na hanapin ka sa katotohanan ikaw ang iyong pag-asa, lakas at buhay sa gitna ng aming naranasan upang malaman ng mundo ang iyong biyaya. Upang mga tayo matutong ikalang iyong pagka-Diyos at upang malaman ang mga bansa iyong kahit kapayapaan at iyong kahangahan at labis na pagpapala. Lahat ng meron kami, lahat ng kung sino kami, at lahat na ng isa namin ay umiya lamang sa awa at biyaya minibigay niyo sa amin. Patawarin mo kami, Ama, sa mga oras na kusang loob namin niyang lumalakas ang aming daman sa isa pagtawa ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa patnubay sa amin ng banal na Espiritu at pagturo kasulong sa pagiging katulad ng aming kapaligtas na Jesus. Nihandog namin, aming puso, pagmabigyan sana kami ng bagong kalakasan at mahubog upang maging katulad ng inyong bugtong anak na Jesus. Alaanin niyo, Panginoon, sa oras na to, ang aming kapatid na si Pamela ay nasa ospital at manganganak nga po. Sana nga po ipatnubayan niyo siya sa kanyang panganak. Ipadama niyo sa kanya na nasa tabi niya upang maigsan ang kanyang nararamdamang takot ng anumang bagay na nararamdaman niya, Panginoon. Tulungan niyo ang bata na ito, Panginoon, na luwabas. At panalangin namin, Panginoon, sa balang araw, Panginoon. Ito ay
magkakaibig at tutulong sa inyo, sa inyong mga salita. Pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, dakilang Ama ng sa langit, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat Lord sa fellowship namin ngayon, sabing ito. Salamat sa mga Bible sharing sa bawat kapatiran na siyang nagbigay ng encouragement sa amin upang mamuhay kami na yun sa iyong kalooban. Salamat Lord sa iyong salita na nakapagbabago ng maraming buhay. Salamat Lord sa yung pag-ibig sa amin. Bless mo rin Panginoon ang bawat isa. At ingatan mo kami Panginoon sa aming pagtulog hanggang sa pag-gising namin bukas. And then Lord, itaas ko Lord sa mga oras na ito, ang kalagayan ni Pamela, sa kanyang pag-deliver sa panganak niya Lord. Pangalan ni Jesus. Amen.